Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Huminto si Yansu, lumingon ng bahagya, at tumingin sa dalawa, gusto lang makita ni Suer kung matutulungan niya ang VIP. Sa oras na ito, dumating si Yinsu sa pangkat ng mga doktor, na talagang ikanalitaw nila. Kaya mo bang pagalingin ang mga tao? Kumunat ang noo ni Piho at nagtanong. Si Piho ay talagang mayroong ilang pangunahing impormasyon tungkol sa Yinsu. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa medikal na kasanayan ni Yinsu. Ngumiti si Yinsu, matagal nang may sakit ang kanyang ama, at inalagaan siya ni Yinsu sa mahabang panahon. Ang tinatawag na matagal na karamdaman ay gumagawa ng isang doktor. Bilang karagdagan, si Yinsu ay espesyal na nagdagdag ng ilang kaalaman upang gamutin ang kanyang ama, pero kaunti lang ang alam niya. Ngayon, kailangan ng VIP, medyo may ginagawa si Yinsu. Ang pasyenteng ito ay ginagamot ng iba't ibang mga doktor. Siguro, makakatulong lang sa VIP ang teknik ni Yinsu, hindi mahalaga na subukan. Nang marinig ang mga salita ni Yinsu, tumanggaw si Peigo na may malaking kasiyahan. Ang sinabi ni Yinsu ay talagang makatwiran. Ang katawan ng pasyente ay iba, ang natural na sitwasyon sa pagtanggap ng gamot ay iba, at ang bawat dosis ng doktor ay iba, kaya ang medikal na epekto ng kalikasan sa mga pasyente ay iba. Makikita na may alam talaga si Yinsu sa ilang medikal na teorya. Kasabay nito, ang kakayahang tumayo para sa kanyang pamilyang Pei sa oras na ito ay sapat na upang patunayan na si Yinsu, ang manugang na babae na hindi pumasa sa pinto, ay may puso, bagaman ang kapangyarihang ito ay maaaring talagang napakalakas, mahina. Ngunit mula sa puntong ito, sigurado pa rin si Peigo sa pagganap ni Yinsu. Nang makita ang isang ngiti sa mukha ng kanyang ama, si Peiho, na nag-aalala pa rin, ay tinanggal din ang mga alalahanin sa oras na ito, tumanggo, at sinabi kay Yinsu, "Susu, pumunta at subukan." Tumanggo si Yinsu, sumiksik sa pangkat ng mga doktor, at dahan-daang pumunta sa silid ni Han Sanchen. Ang mga alon ng mga doktor ay pumasok sa silid, ngunit makalipas ang ilang minuto ay umatras sila nang walang magawa. Karamihan sa kanila ay walang gaanong kinalaman sa kasalukuyang pinsala ni Han Sanchen. Kung tutuusin, hindi naman malaking problema ang pag-aalaga sa kanyang katawan. Gayunpaman, walang dapat gawin upang pretuhin ang kanyang mga meridian alinsunod sa mga panloob na kinakailangan. Ito ay halos Yinsu, ngunit kumpara sa iba, si Yinsu ay hindi kinakabahan sa oras na ito. Dahil halata naman na hindi alak ang kanyang kalasinggan. Hindi nagtagal, turn na ni Yinsu. Mabilis na pumasok ang party sa loob ng bahay. Sa kwarto, may lalaking nakahiga, medyo nakapikit ang mga mata, sobrang gwapo. Ang anyo at momentum nito, kahit na ito ay isang pasyente sa oras na ito, ay sapat na upang bigyan ang mga tao ng isang pakiramdam ng pang-aapi. Kung tungkol sa mga bayani, matutugunan niya ang karamihan sa kabayanihan sa imahinasyon ni Yinsu. Ang kulang na lang ay para siyang may kapansanan sa panahong ito, at bali ang kanyang mga kalamnan, na nagpapakitang wala siyang lakas ng isang bayani sa panahong ito. Sinulyapan si Ivory sa tabi niya, walang magawa si Yinsu. Talagang isang dilag ang nagmamahal sa mga bayani, at ang mundong nakita niya ay hindi sa kanya. Kahit papaano ay naipaliwanag ng dalawang napakagandang babaeng ito ang lahat. It's her turn. Bahagya siyang umupo at binilang ang pulso ni Han Sanchen. Saglit, pinigilan niya ang kanyang kamay, parang walang solusyon, ngunit maaari lamang itong maging basura, ngunit walang paraan. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, ang lahat ay direktang natigilan, at maging si Han Sanchen ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Yinsu.
Nang ang lahat ay walang magawa, ang mga salita ni Yinso ay natural na nagdulot ng mga alon na parang isang mabigat na bomba. Halatang medyo nasasabik si Ivory at tumingin kay Yinso, "Girl, may paraan ka ba?" Bahagyang tumango si Yinso, "Hindi ako maglakas loob na sabihin ang 100%, ngunit may ilang mga paraan upang subukan." Sa pagtingin sa maputi at magandang babae sa kanyang harapan, unti-unting nakita ni Han Sanchen ang tiwala sa sarili sa kanyang mga mata at nagtanong, "Seryoso ka ba?" Hindi nagsisinungaling si Yinso. Tumawa si Yinso. Tumango si Han 3000, "Yinsu. Well, dahil may paraan si Miss Yin, please Miss Yin. Kung matutulungan mo akong gamutin ang sugat ko, gaano man ito kabisa, nagpapasalamat ako." Ngumiti si Yansu, dapat gawin ni Yansu ang kanyang makakaya. Pagkatapos nito, dahan-daang bumangon si Yinsu at tumingin sa mga doktor na naroroon, mangyaring lumabas sandali para bigyan si Yinsu ng ilang oras at espasyo para gamutin ang VIP na mag-isa. Nang marinig ang mga salita, pinili ng mga doktor na umalis. Nagkatinginan sina Ivory at Zeking, at sa wakas ay nakitang tumango pa rin si Yinsu, at ang dalawang babae ay masunurin ding umatras. Ang mga doktor ay hindi maabala sa paggagamot sa mga tao. Naturally, karamihan sa kanila ay ginagamot ng nag-iisa, na makatwiran. Pagkalabas ng lahat, si Yinso at Aaron na lang ang natitira sa kwarto. Ngumiti si Yinso, at pagkatapos ay naglabas ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang kamay. Pagkatapos dahan-daang buksan ito, mayroong isang tableta sa loob nito, at marahan niyang iniabot sa kamay ni Han Sanchen, "Pakibigay din sa akin ang iyong customer service." Kinuha ni Han Sanchen ang tableta at inilagay sa kanyang kamay para tingnan ito ng bahagya. Bilang isang tao na maaari ring magpino ng mga table tasks, makikita ni Han Sanchen sa isang sulyap na ang tableta na ito ay hindi pangkaraniwan at dapat na pinagsasama-sama ng mga likas na materyales at mga kayamanan sa lupa. Ito ang Jade Elixir. Tumawa siya. Jade Elixir. Sanay mag-concentrate. Hindi yung gagaling ka kaagad pagkatapos mong kunin, para lang maglatag ng foundation para sa'yo. Sabi niya. Tumango si Han Sanchen at nilunok si Dan nang nakataas ang ulo. Hindi nagsalita si Yinso, ngumiti lang at tumingin kay Han Sanchen. Dahil dito natarante si Han Sanchen, medyo nagulat at sinabing, "Ano ang susunod na hakbang ni Yinso? I mean, sa katunayan, hindi ko kayang gamutin ang mga sakit na tulad mo." Ngumiti si Yansu at umiling. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Sanchen at tumingin kay Yinso, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. "Ngunit alam ko kung sino ang makakapagpagaling sa iyo." Tumawa si Yinso. "Oh." Nagtataka si Han Sanchen. "Don't worry, I have my own arrangements. I can guarantee that you will be much better." Tumawa si Yinso. Kung may ibang nagsabi, talagang gustong ilabas ni Han Sanchen ang dalawang malalaking bibig. Kung tutuusin, ang gusto niya ngayon ay isang doktor, hindi isang manghuhula sa Jiangho. Anong klaseng treatment siya? Halatang kausap niya ang sarili niya. Ngunit sa pagtingin sa magiliw ni Yinso, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. For a time, hindi talaga alam ni Han Sanchen kung ano ang sasabihin. Kahit papaano, naniwala ako sa sinabi niya. Masyadong kinakabahan ang bisita mo. Pagkatapos noon, tumayo si Yansu at lumapit sa kama ni Han Sanchen. Sa pag-angat ng kanyang kamay, marahan niyang hinimas ang kanyang balikat. Gustong tumanggi ni Han Sanchen, ngunit tumawa si Yinso, "Makakatulong sa iyo ang eksklusibong pamamaraan na makabawi." Nang makita ito, maaari lamang siyang sundan ni Han Sanchen. Ang dalawang tao ay hindi nakaimik, at ilang sandali pa, tumawa si Yinso, "Ang aking ama ay may sakit sa mahabang panahon, at ang pamamaraan na ito ay nilikha din ni Yinsu sa pamamagitan ng mga taon ng paggalugad, na sinamahan ng medikal na teorya. Para sa katawan ng tao, ito maaaring mag-dredge ng mga litid at magpagana ng sirkulasyon ng dugo bagamat ang mga meridian ng VIP ay ganap na nasira, ang mga daluyan ng dugo sa katawan ay buo, na makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong dugo." Hindi nakilala ni Han Sanchen ang mga salita ng dugo at chi, at ang diin ni Yansu ay napakalabo. Kung hindi dahil sa baluktot niyang pag-iisip, mahirap makilala ang pagkakaiba ng dalawang salita niya. Nang makitang hindi tumugon si Han Sanchen, ngumiti si Yinso, "Ang pamilyang Pei ay mayroong tableta para sa pagpapalit ng Diyos,
na maaaring bumangon sa kamatayan at muling mabuhay. Mamaya, ibibigay nila ito sa iyo. Pagkatapos mong inumin ito, kasama ng aking masahe, mas lalong magpapaganda ang katawan mo. Pinapalitan ng Diyos ang tableta. Bahagyang sumimangot si Han Sanchen, nga pala, paano nalaman ng babae ang tungkol sa pamilyang Pei? May kinalaman din si Yinsu sa pamilya Pei. Tungkol naman sa turning pill na ito ay orihinal na ibinigay sa akin ng pamilya Pei. Oh, bumalik si Han Sanchen kay Yinsu. Ngumiti si Yinsu, orihinal, hindi naintindihan ni Yinsu. Kung tutuusin, ang tabletang ito ay ang Nagel iligtas buhay na bagay ng ama ni Yansu para kay Yinsu. Kaya naman, kailangang yumoko si Yinsu sa pamilya Pei, ngunit sa oras na ito ay inilipat sa iba sa kalahati, Yinsu. Sa puntong ito, bagamat ngumiti si Yansu, mararamdaman ng lahat ang kanyang pait at kalungkutan mula sa kanyang ngiti. Maging si Han Sanchen ay puno ng pagkakasala sa oras na ito. Kung tutuusin, bagamat hindi niya sinasadya, nangyari iyon dahil sa kanya. Ang isang tableta, sa isang banda ay upang mabawi ang kanilang mga pinsala, sa kabilang banda ay may kaugnayan sa buhay ng iba. So, pumasok ka kasama ang mga doktor, hindi para pagalingin ako, kundi para ibalik ko si Dan sa iyo. Tanong ni Han Sanchen, sa katunayan, nagpapagaling lang ako ng mga sugat sa halip na magligtas ng mga buhay, ngunit nakasanayan mong magligtas ng mga buhay. Kung nagsasabi ka ng totoo, maibibigay ko sa iyo ang umiikot na tableta ng Diyos. Nang marinig ito, ibinaba ni Yansu ang masahe sa kanyang kamay, lumakad ng ilang hakbang sa harap ni Han Sanchen, bahagyang samandal, at sumaludo kay Han Sani. Nang maglaon, itinaas niya ang kanyang walang katulad na mukha at umiling kay Han Sanchen, si Yinsu ay hindi nang ahas na tumawid sa hangganan ng ganito. Si Yinsu Lei ay hindi para sa kapakanan ng pagpapalit ng God Pill. Oh, natigilan si Han Sani. Mapait na ngumiti si Yansu. Talagang pumunta si Yansu dito para lamang sa pakikitungo sa mga kilalang bisita, nang walang anumang hindi makatwirang pagnanais. At saka, hanggang kailan matutulungan ng VIP si Yinsu? Ngayon, ang VIP ay maaaring humingi ng turnaround pill mula sa pamilya Pei. Iyan ang mukha ng VIP. Gayunpaman, ano ang kahalagahan ng pagkuha ni Yansu? Ang galit na regalo ng pamilya Pei ay hindi umabot sa VIP, at pagkatapos ay ang galit lilipat sa Yansu. Si Yansu ay isang babae lang, kaya paano siya makakalaban? Si Yansu ay nagkamali at naghangad ng pagiging perpekto, anuman ang pagdating sa kanyang pamilyang Pei, wala siyang pakialam sa buhay at hindi natatakot sa kamatayan, ngunit ang pamilya at mga kamag-anak ni Yansu ay nasa likuran niya. Tumanggo si Han 3000, nang makitang sinsero si Yinsu, naiintindihan niya ang mood nito sa oras na ito ng ilang sandali. How about this? After I take the pill, I will quietly transfer it to you. What do you think? Tanong ni Han Sanchen. VIP. VIP, ito ang magic na gamot sa sugat mo. Ipadala mo sa akin ng ganito, ito. Naantig si Yinsu, ngunit kakaiba ang tingin niya kay Aaron. Ngumiti si Han Sanchen, sinabi ko na walang gamot ang hindi papatay sa akin, ngunit ang buhay ng iyong ama ay masisira kung walang gamot. Kung gayon, ang mga bagay ay nahahati din sa mga prioridad, at iniinom mo ito. Alam na ngayon ng kondisyon ng katawan ni Han Sanchen na ang isang umiikot na tableta ng Diyos ay maaaring hindi magdulot ng malaking epekto sa rehabilitasyon sa kanyang katawan, at ang paghawak dito ay mas sayang. Higit pa rito, kahit na ito ay gumagana, si Han Sanchen ba ang hindi may iwasang mamatay? Hindi niya kaya. Nang marinig ito, si Yansu, na may luha sa kanyang mga mata, ay lumuhad ng husto sa harap ni Han Sanchen, at uupo sana, ngunit marahan siyang tinulungan ni Han Sanchen. Gamot lang. Hindi naman kailangang magsaludo ng ganito si Miss Yinsu. Tumawa si Han Sanchen. Nga pala, ang kagalang-galang na panauhin ay may biyayang iligtas ang ama ni Yinsu, at ito rin ay tulad ng muling pagtatayo ng aking pamilyang Yin. Hindi ko pa natanong ang pangalan ng benefactor. Ibigay mo na lang sa benefactor ko. May ibabalik lang ako sa'yo. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, ang pangalan ko ay Han Sanchen. Ito ay isang simpleng pangalan, ngunit madaling tandaan. Ang tatlong salitang ito ay iuukit sa puso ni Yansu sa buong buhay niya at hinding-hindi makakalimutan. Nagsulot ulit si Yinsu.
Ngumiti si Han Sanchen at umiling. Bumalik siya sa kama at naupo, lahat ng maliliit na bagay, hindi dapat banggitin. Kung wala na, pwede munang umalis si Miss Yin. Ngayon, isang grupo ng mga doktor ang nagtuturing sa akin bilang isang hayop sa zoo. Mahina ang aking espiritu at gusto kong magpahinga. Bueno, bukas ng umaga, pumunta ka sa aking bahay sa pangalan ng pagsasanay sa medisina, at ibibigay ko sa iyo ang banal na tableta. Pagkatapos noon, bahagyang iwinagayway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaari na siyang bumaba. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Yinsu, ngunit nanatili sa kinaroroonan niya. Alam na hindi siya umalis, nagulat si Han Sanchen at nagtanong, may iba pa ba? Great Zia Han, sa tingin mo ba ay napakaskimang ni Yinsu? Tanong niya. Hindi naman. Umiling si Han Sanchen. Wala ring magawa ang paglipat ni Yansu. Ang aking ama ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ng agarang paggamot, kaya kailangan kong makinig sa pagpapalit ni Piho ng kanyang gamot. Sa simula, inamin ni Yansu ang kanyang kapalaran at mailigtas ang buhay ng kanyang ama, at ito ay, hindi mahalaga kung si Yansu ay inosente o hindi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi makakagawa si Yansu ng ganoong masamang desisyon kung papatayin kanya sa kalagitnaan. Kung may bagay na nakakainis sa iyo, si Yinsu ay nakikinabang dito. Sa gitna ng pamilya, kailangang pasanin ito ng batang babae sa kanyang mga balikat. Pagkatapos noon, gumawa ng panibagong pagsaludo si Yansu kay Han Trinity at mabilis na umatras. Mapait na ngumiti si Han Sanchen. Wala siyang anumang pagkiling laban kay Yinsu. Sa gitna, maaaring masyadong seryoso ang tingin niya kay Yinsu, ngunit hindi iyon ang kanyang kawalang kasiyahan, dahil lang sa hindi niya alam sa unang tingin. Nais niyang matukoy kung nagsisinungaling si Yinsu sa pamamagitan ng banayad na pagkilos gaya ng mga mata. O, may ibang layunin. Napatunayan ng mga katotohanan na si Yinsu ay taos puso at walang mga bahid. Sa makatuwid, nagbago na ang ugali ni Han Sanchen pagkatapos niyang matukoy na totoo ang mga bagay. Sa Han Sanchen, ang mga gawin ni Yinsu ay talagang napakatalino, na mas makapagpapatunay sa kanyang kalayaan at kapanahunan. Mas pinahahalagahan ni Han Sanchen, ngunit hindi niya akalain na may intensyon ito. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagpaplano at skimang ay ang una ay hindi masamang intensyon, habang ang huli ay kadalasang mersenaryo. Malinaw na kabilang siya sa harapan, kahit sa Han Sanchen. Gayunpaman, ang hindi alam ni Han Sanchen ay halos sa sandaling matapos lumabas ng pinto si Yansu, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang magpakita ng bakas ng malamig na ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!